Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang Jetour T2. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ito ay 2.0-liter turbocharged gasoline engine. May maximum power ito na 251 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 390 Nm at 1,750 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed wet type DCT. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Gusto nyo ba ng showstopper na sasakyan? Yung pag dumaan kayo sa kalsada, halos lahat napakapatingin, sobrang siga. Saktong-sakto sa inyo to, Jetour T2. Machong-macho, kwadrado, maskulado. Ang siga talaga no? Bagay na bagay naman talaga sa kanya. All stock lang tong Jetour T2 na to ha, walang binago. So lahat ng makikita nyo dito ngayon, kasama yan pag binili nyo. Isa-isa na natin kalikutin. Sa bandang ibabaw, meron siyang mga sensors para sa ADAS. Ang hood naman, merong power bump sa gitna. Tapos sa sides, meron siyang mga handles. Pampasiga rin ang itsura, no? Tingnan mo naman tong ilaw. Nakadalawang projector headlights yan, ha? Tapos yung tatak na Jetour sa gitna. Machong-macho. Sa ilalim, meron siyang design na hilahan. Tapos meron din siyang fog lights dito. Ang bumper, syempre, matte yan dahil nga kailangan natin yan sa ruggedness, no, para walang magagasgas. Tapos yung mga sensors, kompleto rin dito kasi merong sensor dun sa ilalim, merong parking sensors, saka meron din siyang camera para sa 360 view. Lahat ng sides ng kotse nito, machong-macho talaga kasi parang naka-wide body kits dito sa gilid eh. Tingnan mo, naka-roof rails pa siya na merong mga kakaibang kulay. Tapos floating roof talaga kasi tingnan mo from A pillar hanggang dun sa dulong pillar blacked out kaya parang nakalutang talaga yung roof. Automatic folding din yung side mirrors na may signal lights at camera. Meron din siyang stepboard at ang gulong 20-inch to. Ang size ng goma 255/55 R20. At ito yung pinaka-paborito kong side ng exterior, yung likod. Sobrang gwapo, sobrang ganda. Simulan mo na dito sa ilaw, no? May mga LED strips yan. Ang ganda-ganda, lalo na sa gabi. Sa umaga pa lang tingnan nyo, di ba? Pero sa gabi, grabe yan pag umilaw pa. Tapos yung spare tire nakasabit din sa likod, kaya mas naging macho pa yung dating.
Kumpleto rin to sa mga usual stuff, kagaya ng shark's fin antenna, third brake light, defogger, camera, parking sensors. At ang nagdala lalo dito yung mga details, no? Kagaya ito, yung mga lubog-lubog dito, yung hinges ng pintuan, hindi nga lang to totoo, pero ang ganda ng ang ganda ng itsura. Ang bumper din, matte siya, tapos may mga reflectors. At yung bukasan ng pinto, sideways siya, hindi siya paangat. Rugged na rugged pa rin dito sa loob. As in, luxuriously rugged. Kasi kakaiba yung mga materials na ginamit dito, no? Hindi yung mga basta-bastang mga nasa ibang sasakyan. Dito may mga texture dito sa ibabaw, may mga red stitchings pa. Yung mga plain na plastic, hindi siya plastic na plastic tignan eh. Medyo shiny, tas may mga butas-butas, may mga design. May mga leather pa dito sa dashboard, merong mga bakal, tapos yung mga vents mismo ng aircon, yung mga sides. Kakaiba talaga yung mga itsura eh, basta ang daming mga silver-silver. Pero pagpasok mo dito maliban doon sa dashboard na social, no? Ang bubulaga rin sa'yo dito yung screen kasi pagkalaki-laki, as in 15.6 inches yung screen. Laptop na yun eh. Andito na lahat ng mga controls. So, yung aircon, yung radyo, yung mga controls para sa settings ng sasakyan, nandyan lahat. Pero dito ko natutunan yung hindi mo na pala masyadong kailangan yung mga controls na to. Kasi meron namang voice control, kagaya nito. Hello Jetour. I'm coming. Open the windows. Okay. Hello Jetour. I'm listening. It's hot. Okay. Hello Jetour. I'm coming. Close the windows. Okay. Hello Jetour. Please continue. Open the sunroof. Okay. So nakita nyo naman, 'di ba? Ang daming mga controls na hindi mo na kailangan hanapin yung control. Sabihin mo na lang sa radyo. Kung nainitan ka, sabihin mo, lalamigan niya. Kung nalalamigan ka, sabihin mo, iinitin. Basta sabihin mo na lang sa kanya yung kung nararamdaman mo, kung naiinitan ka, nalalamigan ka, mag-a-adjust na siya. Yung radyo, hindi mo na kailangan hanapin yung volume kasi sabihin mo na lang sa kanya, pwede niyang lakasan, hinaan. So yun lang, magsasalita ka na lang, talagang hands-free. Meron din tong Bluetooth tsaka Apple CarPlay. Tapos makikita mo rin dito yung sa vehicle, no? Yung maximum wading depth, makikita mo rin dito. So, hindi ka na manghuhula. Kunwari may baha, malalim na ba, mababaw pa ba? So, makikita mo dito kasi merong maximum na level. So, pag tumataas na, edi tama na, hindi na kaya nasasakyan mo. Or pagka mababa pa, kaya-kaya pa niyan, idiretso mo pa. So, siya na yung magsasabi sa'yo, yung screen na rin. Hindi lang yan ang big screen dito. Ang instrument cluster, 10.25 inches din. At basang-basa mo, no? Madaling basahin yung mga information. Tsaka kompleto rin siya. Pati fuel gauge, tachometer, 4-wheel drive system. So, pwede mo pang bagu-baguhin kung ano yung gusto mong nakadisplay sa screen. Ang manibela naman, leather wrap, perforated pa all over. May mga controls ng adaptive cruise control sa left side, sa right side naman controls para sa infotainment system at voice command kung gusto mong pindutin na lang siya kung ayaw mong sabihin yung Hello Jetour. Ang shape din ng manibela, hindi siya bilog, no? Flat top, flat bottom. In fairness naman, no, ang daling gamitin, tsaka alam mo agad yung sentro. Kasi nga, medyo kwadrado siya. Sa bandang likod, meron din ditong paddle shifters. Sa dashboard, meron ding mga lalagyan, no? Maliban sa regular na glove compartment, meron din siyang open compartment, at saka meron din siyang sabitan. Sa center console naman, ang dami ring laman. Merong hawakan, magkabila, meron ditong wireless charging, merong patungan. Yung shifter, nandito rin, meron siyang park na dipindot. Meron dito sa bandang gitna na bilog. So, ito yung palitan mo ng drive mode. So, meron siyang eco, normal, sport, winter, sand, rocky. So, dito ka na lang mag-shift-shift. Mas madali siyang intindihin, no? Unlike sa ibang 4-wheel drive system na 2H, 4H, 4L, saan mo gagamitin yun? So, dito hindi ka na mag-iisip. Intindihin mo na lang yung picture. Meron din ditong pindutan para sa 360 camera, tsaka aircon. Meron din ditong patungan. Pwede kang maglagay ng cards or barya. Tapos, pag sinlide mo open, meron ditong dalawang cup holders. Ang center console naman, malambot, may red stitchings. Pagbukas mo, malaking space yung nasa loob. Saka malalim. Ang center console, hindi lang ibabaw, meron pa sa ilalim. May malaking space doon. Tapos, meron pang dalawang USB port na Type A sa left side. Tapos, sa right side naman, meron siyang Type A tsaka Type C. Ang mga upuan din, leather, perforated yung bandang gitna. Ang mga headrest pa nito, meron siya nung sa gilid. Yan, yung pwede mong iganyan, tapos pwede kang matulog. Pero pag nagdadrive ka, huwag kang matulog, ha? Meron din siyang mga red stitchings. Tapos, merong Jetour na logo na color red.
At ang pinakamaganda dito, pag binuksan mo kasi yung pinto, umuurong siya patalikod. So mas madali kang makakasakay. Tapos pag sinarado mo na yung pintuan, babalik na siya dun sa original na settings. Madali kang pumasok pero babalik na rin siya kusa kung saan yung huling sinet mo na ayos ng upuan. Meron tong panoramic na sunroof at saka yung mga controls na sa bandang unahan. Ang ilaw touch sensitive. Ang rear view mirror naman frameless. At isa sa mga champion din dito, yung mga visors, meron siyang ilaw at LED na puti na malakas. Meron din pala ditong ipitan ng card. Check naman natin sa second row. Dito sa likod, malaking-malaki talaga yung space. Kasi naka-normal driving position yung upuan ko sa unahan, pero ang space ko sa tuhod, lampas 2 fist, may extra space pa. Ang headroom ko naman, lampas 5 daliri. Sobrang cozy rin ang feeling dito sa likod kasi maliban sa maluwag, black kasi yung ceiling, tapos yung mga gilid mo, no, mga black, so nakaka-relax talaga siya. Ang mga materials din dito, malambot, kagaya dun sa unahan, medyo nag-iba lang ng konti, yung bandang ibabaw kasi mas matigas yung plastic dito, pero the rest pababa, yung mga leather, yung perforated leather, tsaka yung mga leather dun sa mga handles, lahat parehas dun sa unahan. Meron din ditong ilaw magkabila, hawakan, seat back pockets, bottle holder sa pintuan. Sa center console naman, merong 2 aircon vents, Type A na USB, Type C na USB at saka open compartment para lalagyan ng phone mo habang nag-charge ka. Yung mga upuan dito, leather pa rin, perforated, center armrest na merong compartment at 2 cup holders. 3 rin ang seatbelt dito, tsaka merong mga ISOFIX tethers na merong solid na lalagyan. Ang sarap umupo dito kahit sa unahan, kahit sa likod. Tapos idagdag mo pa yung speakers natin, 12 speaker system ng Sony. Dito naman sa space sa likod, napakaluwag. Magagamit mo talaga to, marami kang mailalagay. Plus, kung kailangan mo pa ng more space, 60-40 folding yung second row seats. At fold flat to ha, kasi yung mga upuan sa likod, inaangat muna yon bago yung sandalan itutumba mo pa forward. Kaya sobrang luwag talaga. At saka ang dami ditong kung ano-ano. Dito pa lang sa pintuan o sa bandang ibabaw, meron siyang patungan. So, kung gusto mo ilagay yung cellphone mo dyan or baso, pwede dyan. Sa bandang baba pa nun, merong 2 sabitan pa. 23 kilograms kaya niya. 2 rin yung cup holder dito sa likod. Ang pintuan din pala nito, pag binuksan mo, hindi siya basta-bastang nagtutuloy-tuloy. O, diba? Safe yan. Hindi ka tatama sa ibang sasakyan. Marami ring mga talian dun sa loob. So, kung may ilalagay ka para hindi siya aalog-alog, pwede mong itali. Meron din dito mga net na lalagyan at saka meron ding degarter na lalagyan. At sa ilalim ng sahig, meron pang malalagyan para sa tools or bahala ka na kung gusto mo lagyan ng damit mo kasi maluwag eh, marami kang mailalagay. Napakagandang sasakyan ito. Sa labas, sa loob, sobrang ganda, wala akong masabi. Pero syempre, 'di ba? Ang pinaka-importante talaga sa sasakyan, syempre kung paano mong imaneho yung sasakyan. Yan naman ang ginagawa natin 'yan, no? So ida-drive natin siya. Kasi habang nagda-drive ka, all black interior kasi, parang mas cozy yung feel. Isang pinaka-nagustuhan ko pa, yung visibility dito sa loob. Kasi kumbaga yung mga salamin niya, sagad lang square, malalaki yung mga salamin. So kitang-kita mo yung labas. Pati yung mga side mirrors, malaki. Tas kahit meron tayong gulong dun sa likod, yung rear view mirror, kita mo pa rin yung mga sasakyan sa likod. So ang dali niyang dalhin kahit ang laki-laki niyang sasakyan. Isa pa, kasi 'di ba meron siyang power bump dun sa gitna ng hood. Ibig sabihin mataas yung gitna ng hood, pero yung sides kasi niya pababa. So ang nangyari ngayon, pag tinitignan mo kasi siya dito sa driver's seat, mababa yung gilid. Yung blind spot mo dun sa gilid, parang nababawasan siya. Kaya ang dali mong makita yung mga nasa gilid. Ang dashboard din, kasi mataas nga yung seating position ko, no? Na-adjust kasi yung seating position dito. So yan, no? Pwede ibaba, pwede itaas. Kaya ang nangyari dito, syempre, tinaas ko yung seating position. Kaya ngayon, commanding view talaga tayo sa labas. So, bagay na bagay, SUV, mataas din yung seating position. Sobrang tahimik niya sa idle. Naka-idle tayo sa traffic, pero sobrang tahimik, comfortable. So nakakadagdag siya sa sa premium feel. So yun yung napansin ko, no, kasi dati, di ba, parang nung bagong lumalabas yung mga China cars, yung mga tao parang sigurado ka ba dyan? Tapos naging parang para sa akin, ha, ewan ko kung para sa inyo rin, pero para sa akin kasi gumanda na ng gumanda yung mga Chinese cars eh. Pero ngayon kasi ito na nga no, nagiging premium na ngayon yung Chinese cars, pero hindi mo maikakaila eh. Nakita nyo naman kanina, 'di ba, kung gaano kaganda tong sasakyan na to sa loob at labas. At ngayon pati habang dinadrive ko, sobrang ganda rin. Yung acceleration niya, napakagaan lang. Naka-normal mode tayo ngayon. So pag tinapakan ko yung throttle, ang ganda lang ng acceleration niya. Yung braking, okay lang din. Basta regular speeds, yung normal speeds muna ang pag-uusapan natin. Yung ito, city driving, normal speeds.
So yan, yung accelerator natin, hindi ko alam, 60 na nga tayo, 67. Yung braking, ganun din, no? Ayos lang. So, yung braking, yung umpisa lang, no, medyo ididiin mo lang siya ng konti, pero lumalakas naman yung preno kada nilalakasan mo yung tapak sa kanya. Ang transmission din, wala rin akong masabi kasi tinan mo, habang nagdadrive ako ngayon, hindi ko nararamdaman yung shifting din. Kumbaga yung Chinese cars kasi noon, yung pagka yung mga automatic kasi, yung medyo mararamdaman mo pa yung shifting. Pero ngayon kasi, yung mga ganitong transmission, para sa akin at par na sa mga legacy brands. At par or even better than some. Ganun na nga kagaling yung mga Chinese cars ngayon. Sorry. Ang steering din ito, sobrang lambot lang. Ang dali-daling dalhin sa city. Tapos yun nga, kahit nga malaki, dahil nga maganda yung visibility, ang dali lang niyang gamitin sa city. Ngayon, nasa expressway tayo. Kasi usually mga off-roader, pagka matataas, pag humahangin kasi medyo magalaw yan. Pero dito kasi, no, sa legal speeds, ang ibig sabihin ko ng legal speed, 0 to 100, okay lang siya, stable na stable. Hanggang nag-overtake nga ako kanina, no, umabot ako ng mga 120 km/h. Okay pa rin naman yung stability nito. Off-roader siya, pero comfortable. Tapos stable na rin siya sa legal speeds and a little bit over over legal speeds. Overtaking speeds, yan. Yung aircon din, napakalamig. Yung radyo, grabe, exceptional. Ano ba yan? Ang galing naman. Yung manual mode niya, no, sumusunod din kaagad. Tapos yun din, no, yung manual mode niya, hindi mo naman kailangan i-manual mode pa. Basta i-click mo na lang kaagad yung paddle shifters niya, umagana na siya. Tapos pag matagal nang hindi mo pinipindot, no, nag-automatic na drive na siya. So hassle free ka na doon. Lahat ng hawakan ko dito, premium, yung mga leather, yung mga gilid, meron pa ditong parang felt paper. Ay, hindi, leather pa to. Yung mga feel pa dito, leather yung dito, leather, soft touch materials, ang ganda, rugged pa yung itsura, may mga tornilyo pa dun sa mga door handles. So yun nga lang, no, ngayong test drive natin na to, kahit kasi all-wheel drive to, hindi muna natin siya gagamitin ng off-road. I-reserve natin yan sa ibang episode na ipang off-road na lang natin talaga siya. Gusto nyo ba yun? Kung gusto nyo, i-comment nyo sa baba. So yun nga pala, no, habang kasi nagdadrive tayo, no, medyo mainit yung araw. Etong Tito kasi, dahil nga malalaki yung mga salamin niya, so dapat talaga maganda yung tint na ilalagay mo dito. Kaya dapat mag Ceramax Nano Ceramic Films ka. Ang details nandito sa baba. Kasi pag malalaki yung salamin, no, maganda yung visibility mo, pero lahat kasi ng init ng araw papasok yan eh. Kaya pag nilagyan mo na ng Ceramax yan, di okay ka na. Wala nang problema dyan. So naka normal mode tayo, 75 km/h. Try ko lang biritin ng konti. Yun, no? Hindi ka mahihirapan dito mag-overtake. Yan, kahit humahataw yung Mazda 6 sa unahan natin, makakahabol tayo. So normal mode pa lang yan, ha. I-try naman natin yung sport mode. So twist lang natin yung nandito, tapos yan, sport mode na tayo. Oo, paghataw pa lang mas maganda talaga yung sport mode. Kasi yung throttle response niya mas mabilis. Yan, no. Nahahabol natin yung ibang sasakyan. Bilis. Nakakatuwa. Diba? Kung ganito katulin yung sasakyan, bakit ka pa bibili ng sports car? Matulin na rin naman tong SUV. Tapos pag bumagyo pa, magagamit mo pa rin to. Kahit bumaha, magagamit mo pa rin. All in one. You know? Hirap mag-overtake. Anyway, ang napansin ko lang, no, nung naka-sport mode tayo, kagaya rin naman ng ibang mga pagka nag-sport mode ka, medyo may yung maririnig mo ng konti yung engine noise. Pero dahil nga gas, hindi pa rin siya ganun kaingay. So okay pa rin siya. Kasi pag diesel, di ba, pagka hinataw mo, parang maririnig mo na talaga pag humataw ka. Pero dito, yung idle levels ng diesel, so dagdagan mo lang ng konti doon yung tunog. Kaya kung naghahanap ka kunwari, no, gusto mo ng premium car, actually ito, no, sobrang premium. Habang dinadrive mo, mas mararamdaman mo pa kasi yung suspension niya, no, komportable rin. Yung pagka-premium nito, luxury, kahit doblehin mo yung presyo, no, kaya niyang tapatan yung mga sasakyan ng doble pa yung presyo nito. Ganon siya kaganda. Tsaka showstopper talaga.
Kasi sobrang ganda kasi. Yung mga ibang taong nagtitinginan talaga. Pero papunta nga pala dito, no, kasi galing ako ng MOA. Papunta dito, ang gamit ko lang yung Eco Mode. Yung Eco Mode kasi niya actually, ano lang, parang regular na kotse lang yung umaandar. Yung normal kasi niya medyo matuling sasakyan eh. So kung nagtitipid ka ng gasolina, pwede mo naman gamitin yung Eco Mode. So ngayon, sinwitch ko na siya ng Eco Mode. So ang takbo ko ngayon ay 90 kilometers per hour at ang RPM ko ay 1,500. So ibig sabihin, kung aandar ka nito ng rektahan at ang andar mo lang ay 90 kilometers per hour, sigurado akong napakatipid nito. Yung suspension nito, kung ikukumpara mo sa mga sa mga ladder on frame na SUV, mas maganda di hamak to. So yun yung lamang niya. Pero pinakalamang talaga nito kasi ang gwapo, nakakainis. So maliban dun sa sa na-try nating modes, yung Eco, Normal at saka Sport mode, meron pa tong mga ibang modes. So meron siya nung snow, meron siya nung mud, meron siya nung rock. Ayun, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 mode siya. Ito naman yun. So, di ba pag meron kang part-time 4-wheel drive na sasakyan, pipiliin mo pa kung ano yung gusto mong gamitin. Kung ano ba, 4 high ka ba ngayon, 4 low ka ba ngayon, o 2 high ka ba ngayon. So, pipiliin mo pa. So, mag-iisip ka pa. Kung hindi ka masyadong familiar doon, edi may hirapan ka pa. Pero dito, ito na lang, ilalagay mo na lang siya kung anong kailangan mo dito. Pupunta ka ba ng mud? O di lagay mo sa mud. O yun lang. Kung mabato ba, o di lagay mo dito sa rock. Yun, so ito na lang yung baga madaling intindihin. Very good to sa mga beginner drivers na gustong mag-offroad. Lalo na pagka kunwari, di ba, mga overlanding, bagay na bagay ito. Kasi 5-seater na to, tapos yung area pa sa likod na lalagyan ng gamit, malaki, tapos pwede ka pang maglagay sa ibabaw. Sobrang luwag. Ang masasabi ko lang, kung ayaw mo ng attention, wag itong sasakyan na to kung kukunin mo. Kasi, napapatingin yung tao eh. Yun nga pala, pagka nagko-cornering ka dito, so ramdam mo talaga yung body roll kasi syempre mataas na sasakyan. Pero ang kinaganda naman basta yung regular driving lang or bumilis ka ng konti sa regular driving, okay lang siya. Gamitin mo lang na parang regular car. Pero syempre, wag mo nang ipilit na sobrang bilis kasi syempre hindi naman talaga to sports car. So ito ay isang pang off-road na sasakyan. Kaya yung yung performance niya sa cornering, syempre mas nalalapit dun sa mga off-road na sasakyan. Pero very usable. Kahit ihataw mo sa mga mountain passes, okay naman kasi hindi nakakatakot yung body roll. Hindi naman nakakatakot yung body roll. Control mo lang yung speed. Ang maganda nga pala sa suspension nito, yung mga humps parang wala lang. Dapat lang kapambundok nga kaya. Di syempre yung humps wala lang talaga. Dalawa ang variants ng Jetour T2. Ang Beyond ay nagkakahalaga ng 2,498,000 pesos at ang Terrain naman ay 2,598,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Jetour Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. At ibang araw na. Anyway, tuloy na lang natin, Sa badang napansin ko kasi, kung gusto mo ng sasakyan na low-key, yung hindi ka masyadong pansinin, hindi ito yung sasakyan para sa'yo. Kasi pag ginamit mo to, talaga namang lahat magtitinginan sa'yo. Pangalawa, kung gusto mo kasi ng 7-seater, 5-seater to, pero 5-seater na maluwag at may maluwag na space sa likod. Sa good, yun na nga Kung gusto mo ng maporma talaga, guwapo, go anywhere, saktong-sakto sa'yo to. Kaya basically, yun na nga. Kung gusto mo yung napaka-porma mo, yung komportable, maluwag sa loob, pwede mong dalhin kahit saan, saktong-sakto sa itong Jetour T2. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Ile.